Mga bagyong nagdulot muli ng sakit ng ulo. Kasama dito ang malalim na baha sa kalsada, matinding traffic at siksikan sa pasada. Pangilan-ilan lang ang bumabiyahe, kaya pati ang Philippine Navy ay nag-ikot na rin para magbigay ng libreng pasahe. Marami ang na-stranded dahil sa sama ng panahon. Yung iba, gutter deep lang naman ang lalim, may mga hanggang tuhod, pero meron ding halos nag-dive sa tubig at lumangoy. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na may dahilan kung bakit bawat bagyo ay binabaha ang malalaking bahagi ng Luzon. At hindi alam ng marami ay dahil sa ang buong kalupaan ay unti-unti nang lumulubog. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Posibleng lumala pa ang pag-ulan sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan at halos ganun din sa Pangasinan, sa Tarlac, Occidental Mindoro. Sa Rojas Boulevard, gutter deep din ang baha. Sa harap ng Manila City Hall, abot hanggang tuhod. Kung didiretso sa Espanya, parang malaking swimming pool ang nandoon. May mga batang naliligo sa baha, yung iba ay tumatalon pa na tila isang palaro. Sa North Luzon Expressway, ilang bahagi ang ipinasara. Sa Valenzuela City, naging bumper to bumper ang traffic. Kaya baldado ang ilang parte ng Paso de Blas. Nalubog sa baha ang higit sa 100 barangay sa Pampanga. Umabot na ng hanggang dibdib ang baha sa ilang bahagi ng bayan ng Florida Blanca. 13 bayan at lungsod ang binaha sa Bulacan dahil sa pagulan na sinabayan pa ng high tide. Kabilang sa binaha ay ang Hagonoy, Kalumpit, Balagtas, Bukawi, May Kawayan City, Baliwag at Marilao. Mahigit 2,000 individual at pamilya ang inilikas sa buong probinsya. Ang masaklap ay patuloy ang pagdating ng bagyo sa mga darating pang buwan. At ang reklamo ng mga nasalanta ay ang paulit-ulit na pagtaas ng tubig at umaasa sila na ganun din ang kanilang kahihinatnan sa susunod na pagulan. Masakit mang isipin, pero ito ang katotohanan. Madaming pangako ang mga politiko, pero madalas ay salita lamang. May masalimuot na dahilan kung bakit madaling bumaha sa Metro Manila. Ilan sa mga dahilan ng pagbaha ay ang malakas at sunod-sunod na buhos ng ulan dulot ng bagyo. Siyempre, hindi na ito maiiwasan dahil sa ang lokasyon ng Pilipinas ay nasa kaliwa ng Pacific Ocean. Base sa ulat ng Pag-asa, mapupuna na taong 2018, 21 ang tropical cyclone sa PAR. Ganon din karami noong taong 2019. Noong 2020, 22 naman, halos pareho nung nakaraan. Pero may isang super typhoon, si Rolly. 2021, 15 ang tropical cyclone. Mas mababa ang bilang, pero sa 15, 5 ang super typhoon. Taong 2022, 18, pero 3 ang super typhoon. 2023, 11, 3 rin ang naging super typhoon. Noong 2024, pang-16 si Pepito, tapos may ilan pang sumunod. Ngayong 2025, heto na naman ang bagyo. Bukod sa daanan ng cyclone ng Pilipinas, may problema din itong hindi maitapon. Inulat ng GMA noong isang taon na 70% ng drainage sa National Capital Region ay barado
dahil sa basura. Napagalaman ng mga 255 billion pesos ang inilaan sa DPWH flood control projects noong national budget para sa taong 2024. Pero mukhang hindi pa rin maresolba ang problema. Ang sabi ng marami ay napakalaki ng budget dahil para lang daw ito sa malalaking baha. Kaya siguro hindi gumagana dahil maliit na bagyo lamang ang dumadaan. Siguro gagana na ang mga flood control projects kapag kasing lakas ng baha ni Noah ang dumating. Pero hindi lamang basura at bagyo ang problema. Meron pang isa na hindi alam ng marami. Bihira lamang ilabas sa media ang pangunahing dahilan kung bakit palaging binabaha ang Luzon. Subalit kung gusto mo ng katotohanan, kahit na mahapdi, ito ay kailangan ipaalam upang ang sugat ay malunasan. Kahit kaninong partido kakaanib, isang DDS, loyalista ni BBM, Pinklawan o Communist Party, bawat Pilipino ay apektado sa problemang maririnig mo. Kung hindi magkakaisa, sabay-sabay tayong mababaon sa sakuna. Sinabi ng Greenpeace noong taong 2021 ang masaklap na balita na ang kapital ng Pilipinas, ang siyudad ng Manila, ay magsisimulang lumubog sa tubig pagdating ng taong 2030. Kung akala mo na ang baha ay dahil lang sa mga baradong kanal at malakas na pagulan, diyan ka nagkakamali. Ayon sa Climate Tracker, isa ang Pilipinas sa may mga lumulubog na syudad at ang pagtaas ng tubig sa bansa ay mas mabilis kumpara sa ibang nasyon. Sinabi na lumulubog ang Metro Manila ng 10 centimeters kada taon at ang dahilan ay urbanization at water extraction. Kapag sinabing urbanization, ito ang pagdami ng mga ginagawang gusali, bahay at mga konkretong kalsada na humahad lang sa pagsipsip ng lupa sa tubig. Bawat subdivision at establishmento, sumisira ito sa natural na daluyan ng tubig at naiipon bilang baha. Sa sobrang siksika na sa mga lungsod, barangay at tabing ilog, mas dumarami ang mga basurang hindi nalulusaw, katulad ng bote at plastik na bumabara sa mga kanal at imburnal. Walang masama kung nagkakaroon ng urbanization sa isang bansa dahil senyalis ito ng ating pag-unlad. Pero ang problema ay kung sobra-sobra na at napapatay ang kalikasan at natatabunan ng lupa, hindi na balanse ang sistema. Kasama din sa urbanization ang sinasabing underground water extraction o ang pagkuha ng naiinom na tubig mula sa ilalim ng lupa. Sa dami ng tao sa Metro Manila na nangangailangan ng iinumin, natutuyot ang tinatawag nilang underground water reservoir at kumuguho ang mga balon at lumalambot ang ibabaw. Kung tatayuan ito ng mga subdivision, ang malambot na lupa ay nadidikdik at bumababaw pa kumpara sa sea water level. Sa madaling salita, sobra-sobrang nakatira sa Metro Manila at hindi na ito sustainable. Kung nahihirapan kang lunukin ng ulat hinggil sa paglubog ng Luzon, huwag kang mag-alala dahil hindi lang Luzon. Kalat ang problema sa ibang lugar. Heto pa ang balita sa revista na may mga syudad nga raw na lumulubog sa Pilipinas. Ayon sa ulat, mula 2014 hanggang 2020, sa bawat taon, lumulubog ang ilang bahagi ng Davao Metro ng 38 mm. Meron din sa Legazpi na lumulubog ng 29 mm. Meron sa Cebu ng 11 at sa Iloilo 9 mm. Kahit papaano ay maliit lang kumpara sa paglubog ng Metro Manila. Sinabi din ng pinakamalala ay ang Bulacan na lumulubog
ng 109 mm kada taon. Kung hindi magkakaisa ang mga partidong politikal sa Pinas at pagtuunan ng pansin ang problema ng lahat, baka ang buong bansa ang maapektuhan. Ang nakalaang bilyong-bilyong pisong budget pampagawa ng flood control projects ay magiging balewala dahil sa paglubog ng lupa sa Luzon. Kung mas mababa ang lupa ng Metro Manila kumpara sa sea level, di babalik din ang tubig sa atin. Pwede bang pumunta ang tubig pataas? Siyempre, pababa. Ang totoo ay pinagkakakitaan na lang ng mga ganid na politiko ang naghihirap na mamamayan kahit alam nilang walang silbi ang proyekto laban sa baha. Marami ang naniniwala na bihirang ilabas ang ulat ng paglubog ng Luzon para makaiwas sa malaking gulo at protesta. Mas maigi nga naman kung hindi alam ng taong bayan ang katotohanan para tuloy-tuloy ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Anong aral ang mapupulot dito? Heto na naman ang bagyo, sakit lang sa ulo ng tao. Baha sa kalsada, matinding traffic at minsan kulang ang namamasada. Marami ang stranded, yung iba hindi na pumapasok. Pero hindi yan ang tunay na problema. Kung hindi, ang lumalabas na ulat na lumulubog ang Luzon. Ang hiling ng marami ay hindi sana magkaganon. Habang maaga ay maresolba ng iba't ibang partido politikal ang problema. Imbis na siraan ng kapwa, mas maganda kung matulungan ng bayan hanggat hindi pa huli ang lahat. Hindi batang sabi, tikatikman kung panay ang ulan, malalim na ilog ay mapapaapaw. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.